Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay. Ngayon po Lunes na Lunes, akala ko happy. Akala ko magandang panahon, pero nakakainit po ng ulo itong mga enforcer ng MMDA. Good morning po, Chairman Artes ng MMDA. Nako, ito talagang mga kuwan na ito, mabubwisit ka talaga. Dalawang beses na, kanina paggising po natin ng umaga, ay may nakadikit na naman na citation ticket, yung kanilang UOBR. Ang violation po, illegally parked, unattended. Ay Diyos Maria, saan ka naman nakakita na yung sasakyan mo ay nakaparada sa parking area provided by the city government, pagkatapos i-charge kang violation, illegal parking. Ay nakakabwisit Lunes na Lunes. Attention, Chairman Don Artes ng MMDA. Medyo turuan nyo po itong mga enforcer ninyo. Saan ka naman nakakita? Nasa designated parking area, titikitan mo ng illegal parking, nako ay talagang mabubwisit ka dito sa mga walang hiyang ito. Dalawang beses na nung isang araw at ngayon pong araw. Dalawang ticket na ang ating nakuha. Ano to? Pamimersonal, pangaharas? O talagang after lang kayo sa commission, 2,000 po ang parking penalty pag illegally parked. Ay, saan ka naman nakakita na imbes na kayo ay makatulong, nagpapahirap pa kayo sa taong bayan? Kaya sinulatan na po natin si Chairman Artes hinggil po dito sa bagay na ito. Ilang sasakyan ang nakaparada dyan? Yan ay parking area. Alam nyo ho, noong unang mapunta tayo dito sa area na ito, dito sa May Delta, doon po sa hindi nakakaalam, yung kahabaan ng West Avenue, meron po ditong parking area, parking space, provided by the city government, pinaganda ng city government. Inukupa po ng DMCI, binakura nila na halos agad na po sa kalsada. Namumroblema tuloy yung mga kababayan nating motorista na gustong mag-park, wala pong maparkingan. Kitang-kita po natin na yung parking space na yan, inukupa po nitong establishmento na ito na wala pa namang kinoconstruct na building pero binakura na nila. Sumulat po tayo kay Mayor Joy Belmonte. Salamat naman Mayor Joy Belmonte ng Quezon City pagkat yung pong ating sulat, pinagbigyan po tayo. Pinapuntahan agad ng City Engineering ng Quezon City at tiningnan po nila yung sitwasyon. Talaga namang inukupa po ng bakod. Sinako po ng DMCI. Ang ginawa po nila, pina-atras po ang bakod. Upang mabigyang daan yung po mga gustong mag-park. Medyo maluang po yung parking space at hindi po nakakaabala sa ating pong kalsada. Ngayon, nung may atras na po yan, ibinalik po sa publiko ang parking space na yan, kaya doon po kami nagpaparada. Ang problema, kailangan pa ba na tayo po ang sumulat sa Quezon City government para i-atras po nila yung bakod para magamit po bilang parking space? Dapat trabaho po ito nitong mga lintek na itong mga enforcer na ito na nakikita nila. Sila na dapat ang nakipag-coordinate sa City Hall. Tayo pa ang gumawa ng paraan para po mai-atras yung bakod at naging ibinalik po bilang parking space. Ngayon, diyan po kami nakaparada. Bakit ka ma-charge ng illegally park? Tingnan mo nga, Chairman Artes, ang sitwasyon kung ito ay tama o hindi. At kung hindi po tama, aalisin po namin yung aming mga sasakyan. Pero sa amin pong palagay, parking space provided by the city government, ginastusan po ng people's money yan. Ngayon, ang nagkipag-coordinate po sa City Hall, ang Citizens Crime Watch. Kaya nai-atras po yan. But ang problema, saan dadaan yung mga pedestrian? Natural, wala namang space para po sa pedestrian. Meron pong space para sa pedestrian.
but still, sakop pa po nitong bakod na ito, nasa loob pa rin po ng bakod. Ito ang dapat na asikasuhin ng mga enforcer na itong mga buwisit. Ha? Ito ang dapat na asikasuhin nila na mabigyan ng daanan pagkat provided po ng city government yung pathwalk, yung pathway. Pero nababakuran. Bakit hindi mo tikitan yung DMCI at tayo ang titikitan mo ng illegally parked na nakaparking sa tamang parking area? Ay talaga naman lunes na lunes, nakakabwisit kayo. Ha? So, attention, Chairman Artes, may sulat na po kami sa inyo hinggil po dito sa bagay na ito. At sana, bigyan po ninyo ng atensyon itong bagay na ito. Ignorante itong buwisit na itong enforcer na ito. Ha? Paano ka i-charge ng illegally parked kung ikaw ay nakaparada sa parking area? Abay, sandamakmak na bobo itong enforcer na ito. Ha? Kunin mo nga yung pangalan DJ na enforcer na yan at pangalan natin dito sa programa natin. Ang buwisit na yan. Sige, alamin po natin kung anong magiging reaction po ni Chairman Artes dito po sa ating reklamo. Ay napakarami pong sasakyan Ang daming nakaparada. Ginagawa pa nga yan na paradahan ng mga namamasadang jeep pero hindi naman natitikitan. Bakit yung maayos na nakapark, yun po ang titikitan ninyo mga buwisit kayo? So, hihintayin ko po ang sagot o aksyon ni Chairman Artes hinggil po dito sa bagay na ito. At talaga namang lunes na lunes, nako, nakakabuwisit kayo, nakaka-stress. Sige, alisin na muna natin yung stress natin. Hihintayin ko po yung yung sagot po ni Chairman Artes dito po sa ating reklamo na isinulat po natin sa kanya ngayon. Papunta na po diyan sa inyong opisina, sa inyong tanggapan. Chairman Artes, yung pong ating reklamo. Nakakabuwisit talaga ito, lunes na lunes. Dapat nag-uusap tayo ng napakagandang mga bagay pagkat lunes. Nasisimulan po ang ating araw, init ng ulo. Bueno, ito naman ay napapag-usapan lang po natin pagkat marami pong apektado dito sa ginagawa nitong mga ignoranting mga traffic enforcer na ito na nag-i-enforce ng mga traffic dapat yung safety ng ating pong mga motorista at tinitingnan nyo rin, hindi yung komisyon ninyo. Magkano ba ang komisyon ng isang traffic enforcer sa mga fines, sa mga penalties? Ay talaga naman, nakaka-stress kayo, lunes na lunes. Sige, babalikan natin po itong issue na ito at nang matuto itong mga enforcer na itong mga nakakabuwisit na lunes na lunes. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.